Philippine Airlines, tulad ng Manila Bay, at tulad din ng Wyatt. Nalulugi mga kampanyang to! Alam po ninyo, sinasamantala ngayon, naganap totoong merong tinatawag na economic crisis dahil sa kalokohan kagagawan din ng mga malalaki tambuhalang kapitalistang ito ng ang tinatawag na imperialistang krisis ng globalisasyon. Sinasamantala ngayon ng maraming mga kumpanya na maski na hindi nalulugi ay malaking pagkakataon nito upang kanilang sibakin ang mga kamanggagawa natin, lalo pat sila ay matagal na sa serbisyo at medyo lumalaki yung babayaran nila in terms of wages and benefits sa ating mga manggagawa. Alam po ninyo, sa relasyon ng kapital at paggawa, merong tinatawag na constant capital. Ito po yung pera, finansya, ito po yung equipments, building, langis, gasolina, etc. at lahat ng pangailangan ng isang kumpanya. Sa kabilang banda, yung mga nag-aaral sa wage prices and profit, no? Yung kabilang banda naman ito, yung sinasabi natin, variable capital. Sa Pilipino, ito yung tinatawag natin, barya-barya. Ito po, yung binibigay sa ating mga manggagawa. Variable at barya-barya sapagkat hindi nila pwedeng tipurin o bawasan ang pangailangan ng isang kumpanya o kaya ang lakas paggawa ang kanilang kayang silin, kaya nilang lupigin at kaya nilang kalikasan ng malaki. Kung kaya naglabas na ang World na Department of Labor and Employment ng Memorandum Order Number 2 na kung saan sinasabing flexible, may karapatan ang mga employers at employees na magsagawa ng flexible labor mode o scheme sa paggawa na nangangahulugan na pwede ang forced overtime, unpaid workdays at compressed work week at marami pang ibang katawagan sa flexible labor o sa international na makahulugan ito yung tinatawag na precarious labor. Kung kaya itong lahat at lalong-lalo na ang pagtanggal sa mga manggagawa ngayon ay isa lang lisensya dahil sa Memorandum Order Number 2 ng Department of Labor and Employment. Kung kaya hindi nila kakalpasan ang pangailangan sa langis, sa mga equipment sa pabrika, ngunit tayo kadalasang mga manggagawa ang isinasakripisyo sa relasyon ng kapital at paggawa. Sapagkat madali nila tayo lupigid, lalo pa hindi maigpit ang ating pagkakaisa. Kung kaya't mahalaga ang ganitong isinasagawa natin sapagkat tulad ng sabi ko na last week, ang ginagawa natin ay hindi lamang pakikipaglaban, pakikipaka sa interes ng ating mga kamanggagawa sa Wyatt, hindi lamang interes ng mga manggagawa natin sa Dragon Fruits, hindi lamang interes ng mga manggagawa sa Makati, kundi interes ng buong manggagawa Pilipino at interes din ng buong sambayan ng Pilipino. Yan nakalagaan ng ating paglaban sapagkat anumang paglaban at pagkapanalo, pagkatalo ay bubulit sa pagkalagaan ng lakas paggawa dito sa ating bayan. At kung tayo ay magiging matagumpay, lalo lamang magkakaroon din ng inspirasyon ang ating iba pang mga kamanggagawa na lumaban ng sama-sama at pamagitan ng sama-sama ang pagkilos at hindi lamang sa pamagitan ng edukasyon sa lamesa at hindi lamang sa pamagitan ng ating ilang leaders at ang ating mga abogado. Ito po ang kahalagaan ng sinasabi natin tunay palaban at magkapayat pag-uunyo sapagkat ang proud of unionism natin ay hindi lamang na nakalaan sa ating maliit na palisukat ng pagawaan, kundi
Ito ay mahalagang may bullet na ito ay laban ng mga manggagawang Pilipino at laban ng mga manggagawa ng daigdig. Sapagkat ang Wyatt ay isang international company, ang Pfizer mahalaga na maagot din natin ang ating ang iba pang mga manggagawa natin sa ibang bansa tulad din na napansin ko nung nakaraang linggo. Bago ko makalimutan, sa darating pong Huwebes, ang iba't ibang mga pagawaan na may problema tulad ng sa inyo kasama ng Philippine Airlines ay nagpaplano magmarka sa doon alas 9 ng umaga upang itunak itong goal na dapat bilang institusyon ng mga manggagawa ulo ay mahalaga na pumagitna siya at kumilos at hindi maging isang inutil na institusyon. Mahalaga na kumilos tayo at itunak mismo ang institusyon na ito na gumawa ng hakbang at pagbiyak tulad ng transition agreement na ipinaglalaban natin ngayon sa Wyatt na sa bilihan ng produkto at ng kumpanya mahalagang sangkap na tiyakin ng management ng Wyatt na ang mga kamanggagawa nito na naglingkod ng maraming taon sa mamagitan ng pawis at tubo ay dapat na mailagay sa mabuting kalagayan. Dapat na matiyak na sa bilihan na sa pagitan ng Wyatt at Pfizer ay matiyak ang tinatawag na security of tenure o yung job security. Mahalaga po ito sapagkat kung apektado man ang 1-2,000 mga kamanggagawa natin, hindi nakakahulugan na yan lamang ang maapektuhan sapagkat ilang bunganga, ilang pamilya ang nakaasa sa mga manggagawa natin kung hindi man natin labanan ay matatanggal. Kung kaya, dapat natin tanggapin ang ganitong kalagayan at ipaglaban ang kasigurahan o katiyakan natin sa trabaho. Kaya mga kasama, napakalaga ang ginagawa natin na walang humpay na pagkilos upang ipanawagan di naman sa ating mga manggagawa dito sa Wyatt, kundi sa ating mga kababayan na makatarungan ang ating pinaglalaban sapagkat ang ating buhay ay halos dito na at dito na inambag sa pabrika kung kaya't wasto lamang at makatarungan na ipaglaban natin ang ating sahod, ang ating trabaho at ang ating karapatan bilang mga manggagawa. Ito po ay makaswiran at makatarungang paglaban di lamang para sa mga manggagawa na Wyatt, kundi inuulit ko ito ay paglaban ng buong uring manggagawa. Kaya nga ho, inuulit ko, sana po ay limahok tayo sa kapagipagkaisa sa mga kamanggagawa natin na nasa ganito rin kahilintulan na kalagayan na mas hindi nalulugi ang kanilang pabrika, sila ay napipinto sipakin sa kanilang mga trabaho. Huwag natin pahintulutan ang mangyari ito. Isigaw natin, transition agreement! Ipaglaban! Transition agreement! Mabuhay ang muling manggagawa! Mabuhay ang mga manggagawa natin sa Wyatt. Salamat mula sa Pangulo ng